Hello everyone, welcome back to my channel Ramir Boulder. Let's dive in and see what happened. Alright, ICI, ang Independent Commission on Infrastructure ay binuo ng mga sumusunod na miyembro. Ito po ay ang chairperson ay hinahayag na po. Siya po ay si Andres Reyes Jr., dating Supreme Court Associate Justice at Court of Appeals Presiding Judge. Kinikilala sa kanyang malinis na record sa honesty at fairness. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang integridad, kadalubhasan at kakayahang maghatid ng katarungan. Ang ilan sa mga miyembro ay sina Rogelio Singson, dating Department of Public Works and Highways Secretary, naging presidente at CEO ng Metro Pacific Water at Metro Pacific Tollways Corporation, may karanasan sa mga proyekto ng gobyerno at infrastruktura. Rosana Fajardo, Country Managing Partner ng SGB at Company, Certified Public Accountant at may mga sertipiko ng Information System Auditing at Security. May malawak na karanasan at accounting at business consulting. Special Advisor, Benjamin Magalong, Baguio City Mayor at dating Deputy Director ng Philippine National Police, may karanasan sa paghawak ng mga investigasyon at operasyon ng PNP. Pinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang integridad at kadalubhasaan. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Mainit na balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na chairperson ng Independent Commission for Infrastructure si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Iginiit ng Pangulo na hindi siya makikialam sa investigasyon ng komisyon at idinindi niyang wala silang sisinuhin para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, Connie, si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang mamumuno sa Independent Commission on Infrastructure. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Ito po siya. Ito po ang bagong talagang chairperson ng ICI. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan sa isang press conference na ipinatawag niya sa Malacanang. Nitong Sabado, nauna ng inanunsyo ng palasyo ang mga magiging miyembro ng komisyon. Si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Country Manager ng SGV na si Rosana Fajardo. Isinama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor dahil ayon sa Pangulo, tiwala siya sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya formal na isinama sa komisyon dahil hindi naman daw nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang Baguio City Mayor. Binigyan din ng Pangulo ang independence ng komisyon at matapos daw nitong mabuo ay hindi siya makikialam sa mga magiging hakbang nito. Katunayan, magaganap ngayong araw ang first meeting ng komisyon kung saan inaasahang pag-uusapan ang pag-oorganisa ng kanilang sekretariat, kung saan sila mag-oopisina at iba pa mga kailangang plansyahing detalye ng kanilang magiging trabaho. Nung nakausap ko sila, all of them are in agreement that we have to move very quickly. And we have to get something done as quickly as possible. Hindi pwedeng mapanis lahat nitong information na binigay ng taong bayan. Araw-araw daw magpupulong ang komisyon at nagkakaisa sa pananaw na dapat kumilos ng mabilis para mapanagot ang mga tinawag ng Pangulo na mga balasubas na nakinabang sa mga anomalya sa flood control. Biro mo,
Balasubas daw, sabi ng Pangulo. Kakahiya ito. Control projects. Hindi raw sa salita makikita ang independence ito, kundi sa gawa. At sinabing kahit pa sarili niyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez o kahit sinong kaalyado, mananagot kung mapatunayang sangkot dito. Wala pang reaksyon dito si Speaker Romualdez. Ipiniliwanag din ng Pangulo kung bakit mga infrastructure projects sa nakalipas sa 10 taon ang saklaw ng komisyon. Una, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng records ng Commission on Audit o COA at pangalawa, kailangan daw malaman at matunton kung bakit nagkaganito ang sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling maulit. Kaugnay nito, sinabi rin ng Pangulo na kansilado na mga flood control projects sa pambansang budget para sa 2026 at anumang mga pondong naisilaan dito ilalaan sa inihandang menu ng Malacanang, partikular sa mga proyekto sa larangan ng edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Sabi rin ng Pangulo sa proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot, hindi sapat na may maparusahan at makulong. Dapat din daw isaayos sa mga proyektong substandard o di kaya mga ghost project dahil yan naman ang kondisyon sa kontratang kanilang pinagkakitaan na. Natanong din ng Pangulo tungkol sa mga ginaganap at ikinakasang rally kontra katiwalian. Suportado niya raw ang mga ito basta panatilihing payapa. Karapatan daw ng bawat mamamayan na makialam at ipinahiwatig ang kanilang galit at hilingin sa mga kinaukulan na tiyaking tama ang paggamit ng pondo ng bayan. Since this has all been exposed to the general public, do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, Tama. yes, express it. You come, you make your feelings known. Rafi, Connie, matapos itong press conference ay nagtungo ang Pangulo sa Laguna at kasunod naman niyan ay pupunta siya ng Batangas para sa iba pang mga aktibidad at mamaya may hiwalay naman siyang aktibidad sa lungsod ng Taguig. Anya, sa kabila ng isinasagawa mga investigasyon tungkol sa mga katiwalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura ay nagpapatuloy naman daw ang trabaho sa gobyerno. Rafi, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ang mga miyembro ng ICI ay inaasahang magsasagawa ng malalim na investigasyon sa mga anomalya sa mga proyekto ng infrastruktura, partikular sa mga flood control project at magbibigay ng mga rekomendasyon para sa paglilitis at pagprotektahan sa mga pondo ng gobyerno. Ano po ang inyong opinyon? Maraming salamat po sa panunod ng aking vlog.